ka man ngayon na alias Totoy, sana itigil mo na yung kakagawa ng kwento. Masakit mawala ng mga mahal mo sa buhay. Masakit mabigo sa pag-ibig. Mas masakit yung ginawa mo kay General Estomo. At nagsalita na si retired Police General Jonel Estomo. Wala raw siyang kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Di naman nagpapatinag ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ang kanyang hamon, mag-lie detector test tayo. Sa Taal Lake naman, may na-recover na namang mga sako at kumpirmado may laman itong buto ng tao. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Kwentong barbero lang daw. Retired Police Lieutenant General Jonel Estomo bumuelta sa pagkakadawit sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Whistleblower Julie Patidongan hinamon siyang magpa-lie detector test. DOJ Secretary Boying Remulla kinumpirmang may human ribs na narecover sa paggalugad sa Taal Lake. Senador Bato de la Rosa isusuko raw ng Malacanang sakaling ipaaresto siya ng ICC. Pahayag ng palasyo, diversionary tactic lang ayon kay de la Rosa. Sona ni PBBM, iisnabin daw niya. Nagkaalaman na dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao nasa likod daw ng paninira kay First Lady Liza Araneta Marcos ayon sa Malacanang. Energy Law Veteran Francis Saturnino Juan itinalagang bagong chairperson ng Energy Regulatory Board. NDRRMC naka-red alert na dahil sa bagyong Krising. Mga apektadong lugar todo paghahanda na rin. Latest sa lagay ng panahon, alamin. At People's Champ Manny Pacquiao at WBC welterweight champ Mario Barrios muling nagkaharap bago ang kanilang laban ngayong weekend. Kwentong barbero ang tawag ni retired Police General Jonel Estomo sa pagkakasangkot niya umano sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Posible rin anya na dali nila sa korte ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Kung nakikinig ka man ngayon na alias Totoy, sana itigil mo na yung kakagawa ng kwento. Masakit mawala ng mga mahal mo sa buhay. Masakit mabigo sa pag-ibig. Mas masakit yung ginawa mo kay General Estomo. Yan ang banat ni retired Police Lieutenant General Jonel Estomo sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan matapos idawit ang kanyang pangalan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Giit ni Estomo, hindi siya konektado sa mga pulis na sinampahan ng reklamo sa Napolcom noong kasagsagan ng pagkawala ng mga biktima. Una, wala akong kinalaman sa missing sabungero na yan. Dahil, kung maalala ninyo, nangyari yung krimen na yan, kung totoong yung krimen na yan, nangyari yan noong 2021, na kung saan ako ay Regional Director ng Bicol Region. Tapos, yung mga binanggit din niya mga pangalan, karamihan, ang destino nila ay sa Calabarzon. Kung saan hindi naman po ako naging Regional Director ng Calabarzon.
parang hindi kapanipaniwala yung kanyang mga bintang. Ayon pa kay Estomo, wala siyang koneksyon sa tinuturong mastermind na si bilyonaryo gambling tycoon Charlie Atong Ang at hindi siya parte ng tinatawag na Alpha Group. Nakakuha rin ng Billionaire News Channel ng kopya ng isang certificate mula sa Pitmaster Foundation ni Ang na hindi parte ng kahit na anong business activities ng organisasyon si Estomo. Dagdag ni Estomo, walang katotohanan na inirekomenda niya kay Ang na ipapatay si Patidongan. Inutusan ko raw si Atong Ang na patayin na alias Totoy para matapos na yung problema. Hindi po yan totoo. Unang-una, isang beses ko lang yan na-meet si Atong Ang. Wala ako sa kanyang koneksyon, hindi kami close. Paglilinaw ni Patidongan, hindi niya direktang narinig ang mga pahayag na ito kay Estomo at galing daw sa mga pananakot ni Ang noong nagkaroon na siya ng duda sa kanyang dating boss. Ako, nagsabi lang ako ng sorry dahil hindi ko naman talaga narinig sa kanya. Ang problema, galing sa bibig ni Mr. Atongang yan na sinabi sa akin, pinapapatay ka na nga ni General Estomo sa akin eh. Siyempre ako, nag-iisip na ako ng hindi maganda dyan kay Mr. Atongang. Tapos bigla na lang siyang magsasabi sa akin, alam mo, huwag ka mag-isip ng ganyan dahil hindi ko gagawin sa iyo yan. Itinuring kitang anak. Kita mo, si General Estomo, pinipilit akong iligpit ka na kasi para mawala na ang problema ko. Hindi ko ginawa yan. Sa kabila nito, pinanindigan ni Patidongan na konektado si Estomo sa ilang mga miyembro ng Alpha Group. Naglumutang na pangalan dyan, si Lieto Guerra at saka si Bernie Tacoy. Pero tatlo sila. Sa madaling salita, nakalubog lang siya. Wala talaga siyang record doon sa Pitmaster. Pero kung gano'n ang sinasabi niya na parang ako ang nagsisinungaling na hindi siya kasali, hahamonin ko silang tatlo. Si Lieto Guerra, Bernie Tacoy, at saka si General Estomo. Magpalay detector kami kung sino sa amin talagang nagsisinungaling. Dagdag ni Patidongan, hindi siya magbibitiw ng mga salita nang walang katibayan. Pero ayon kay Estomo, pinag-aaralan na ng kanilang kampo ang pagsasampa ng kaso laban kay Patidongan, oras na magsumiti ito ng kanyang official affidavit. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. May mahigpit na babala si Senador Raffy Tulfo sa mga pulis na hindi aayusin ang investigasyon sa pagkawala ng mga sabungero. Kailangan din anyang mawala ang mga duda na planted ang mga na-recover na ebidensya. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Good job para kay Senador Raffy Tulfo ang ginagawa ng mga otoridad, lalo na ang Philippine Coast Guard sa pag-recover ng mga posibleng ebidensya sa missing sabongeros case sa Taal Lake. Pero may babala siya sa investigasyong sinasagawa ng PNP. Kung ano yung mga ginagawa natin mga otoridad, suportahan natin. Fully support ako dyan. May mga korte tayo. However, pag nakita ko yung mga pulis natin, medyo binawashi-washi yung ginagawa investigasyon, magsasalita ako. Sabi ni PNP Chief Nicolas Torre III, naghalong buto ng tao at hayop ang nakasilid sa mga na-recover na sako sa Taal Lake. 12 kamag-anak ng mga nawawalang sabungero ang kinunan na ng DNA sample para sa cross-matching. Una ng pinabulaanan ng TCG ang alegasyon na planted yung mga na-recover na ebidensya sa ilalim ng lawa. Bagay na idinipensa ni Senador Raffy. Kailangan na niya ang forensic expert para maburak ang agam-agam. Meron silang nakita mga buto, then that's a positive development that we should welcome, everybody should welcome. But it has to be investigated by the forensic experts, thoroughly investigated kung talagang magmamatch talaga yung... Tinawag naman ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na isang kalokohan ang teorya ng DOJ na konektado sa kanyang drug war ang missing sabongeros case. Para sa kanyang kaalyado na si Senador Bato de la Rosa, dapat ibase sa ebidensya at hindi idaan sa teorya na ang mga taong sangkot sa pagpatay sa mga sabongero ay sangkot din sa EJK ng war on drugs. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante Radyo. Diversionary tactic. Yan ang tingin ni Senador Bato de la Rosa sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siya na ang maaaring sunod na aarestuhin ng ICC. Ayon kay de la Rosa, panligaw lang daw ito sa atensyon ng publiko
sa mga isyong hinaharap ngayon ng palasyo. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Hinamon ni Senador Bato de la Rosa ang Marcos Jr. administration na gawin lang ang gusto nilang gawin at ulitin ang unang pagkakamali na ginawa nila noong Marso. Yung ginawa lang kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. At kung gagawin nila willing to do the same mistake again, then they can do the same. Yan ang sagot ni Bato sa pahayag na Executive Secretary Lucas Bersamin na maaring arestuhin si de la Rosa sakaling maglabas ng warrant ang ICC kaugnay sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Babala pa ni Bersamin, dadaan ang senador sa kaparehong pagtrato na katulad ng ginawa ng gobyerno kay FPRRD na inaresto sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa. Pero para kay Bato, ang pagbuhay sa usaping pag-aresto sa kanya ay diversyon lang sa mas malalaking isyong kinakaharap ng Malacanang ngayon. Ngayon, pinag-uusapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Gagawa ang panibagong issue, kahit na old issue na, rehashed issue, ay kuha nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Yan ang mahilig na lang gawin. Aminado si Bato na hindi siya sigurado kung totoo ngang may kinalaman si First Lady Liza Araneta Marcos sa nangyari kay Paulo Tantoco noong Marso sa LA, ilang araw bago ang pag-aresto kay FPRRD. Pero ngayong may report na ang Beverly Hills Police Department sa nangyari sa Beverly Hilton Hotel noong March 8, binuhayan niya ulit ang issue ng pag-aresto sa kanya para ma-divert ang atensyon ng taong bayan. Nabibingin ang tao niya sa kakaulit-ulit ng issue na yan. Wala pa rin naman palang warrant na sinasabi nga. If lang naman daw. If. Yun lang, if. So, para mapag-usapan na naman. Gayunpaman, sinabi ni Bato na pinaghahandaan niya sakali mang may lalabas na arrest warrant ang ICC. Nang matanong kung magpapasaklolo siya sa Senado o magtatago. If you are facing a government that is not observing, is not trying to preserve its sovereignty, then I don't have to answer that question. As I have said, I will cross the bridge when the bridge is constructed. Bilang hepe ng PNP ni Duterte, si Senador Bato ang chief implementer ng war on drugs na inilunsad noong 2016. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante Radyo. Nag-name drop na ang Malacanang si dating presidential spokesperson Rigoberto Tiglao ang tinuturo ng palasyo sa likod ng pagkakaladkad kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng Rustans heir Paulo Tantoco. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Pinangalanan na ng Malacanang ang blind item nito na anilay fake news peddler na nagpapakalat ng paninira kay First Lady Liza Araneta Marcos. Nakipag-ugnayan po ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. At sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking babanggitin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. Ang police report na inilabas ni Rigoberto Tiglao ng Manila Times ang tinutukoy ng palasyo at BHPD. Posted this week, may 11,000 likes at halos 13,000 shares ang report na ito na umano'y sinend sa kanya sa isang messaging app. Sa police report na ito, pinangalanan umano si First Lady at ang asawa ni Paulo Tantoco, si Palace Deputy Social Secretary Dina Arroyo Tantoco bilang companions na pinatawag daw for questioning. Sa post din ni Tiglao, naabutan daw ng mga pulis ang suspected cocaine na nakakalat sa tables at flooring. Pero magkaiba ang case number ng report sa public document ng Los Angeles Coroner's Office. With reference to Mr. Tiglao's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered.
Dating presidential spokesperson ni former President Gloria Arroyo si Tiglao. Propagandista kung tawagin ng palasyo si Tiglao. Hindi raw kasi gawain ng isang mamamahayag ang magbalita ng walang katotohanan at pawang paninira lamang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Naninindigan naman si Rigoberto Tiglao na dapat imbestigahan pa rin ang whereabouts ng First Lady noong namatay si Paulo Tantoco. Ilalabas daw ni Tiglao bukas ang kanyang column kung saan sasagutin niya ang Malacanang. Dagdag ni Tiglao, ang hindi lang kasama sa police report ay ang detalye na nasa social media post niya, name-dropping the First Lady as Tantoco's companion. Ani Tiglao, this begs the question, where was the First Lady that night? Pabor ang nakararaming Pilipino sa pagharap ni VP Sara sa impeachment court ayon sa isang survey. Ang sagot ng kampo ng bise sa agenda report ni Joan Manalo. Harapin na ni VP Sara Duterte ang kanyang impeachment trial. Yan ang tunay na pulso ng mga Pilipino ayon sa isang SWS survey. 66% daw kasi ng mga Pinoy sumasang-ayon na sagutin na ng bise ang impeachment charges laban sa kanya. Kabilang dito ang paglustay umano ng confidential funds ng kanyang opisina. Ibang-iba ang naging resulta ng survey sa kumalat na AI-generated video dati, kung saan tila dinidepensahan ng mga na-interview raw na estudyante si VP Sara. Ang nasabing video, shinare pa nga ni Senator Bato de la Rosa. Pero para kay Tatay Ernie Carcedo, mahalagang matuloy ang trial para masagot na ng bise ang mga paratang laban sa kanya. Okay lang sa akin. Para malaman. Para lalabas yung katotohanan ng totoo hindi. Ganito rin ang naging pahayag ng UP Diliman University Council na nananawagan sa Senate Impeachment Court na simulan na ang paglilitis ni VP Sara. Nakakadismaya raw ang naked attempts to slow down and derail the impeachment trial na hindi raw naaayon sa saligang batas. Sa SWS survey na commissioned ng Stratbase na may 1,200 respondents, 19% ang nagsabing hindi sila sang-ayon na harapin ni VP Sara ang impeachment. 15% naman ang undecided. Pero sa panig ng bise, handa raw siyang harapin ang reklamo. The Vice President said that she really wants to go through trial and present all her evidence, right? And the Vice President also said that whatever legal strategy her lawyers are taking is also right. Ani Castelo, ang nais lang naman daw ng bise ay matugunan na once and for all ang lahat ng paratang tungkol sa kanya. Kaya ang nais rin daw na nakararami, simulan na ang impeachment trial ng bise. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Dapat nang simulan na ang impeachment trial ayon sa isang kongresista para mailatag na ang mga ebidensya. Sang-ayon dito ang isang senador dahil ebidensya at hindi survey results ang mahalaga. Narito ang agenda report ni Hannah T. Dapat sa panahon ngayon, ang pinagdedebatehan sa kapaglalabanan na is facts and evidences. So, di ba? Let's fact para maayos. Hanggat hindi nag-uumpisa ang impeachment trial ni VP Sara, war of opinions lang daw ang mangyayari. Ayon yan kay Representative Paulo Ortega. Sa August 4 pa ang tentative schedule na muling pagkoconvene ng impeachment court dito sa Senado, ayon kay Senator Joel Villanueva. At approve yan sa Duterte ally na si Senator Bato de la Rosa. Pero kahit 1 week pa yan pagkatapos ng SONA ni PBBM, ready at decided na siyang questionin sa plenary kung dapat pa nga bang pag-usapan sa 20th Congress ng Senado ang impeachment complaint. Then SONA. So after siguro, following day, you expect that to be presented before the plenary by this humble representation. Jurisdiction is very important. It has to be settled first. Yan kahit ilang mambabatas na ang nagsabing hindi role ng senator judges ang mag-motion para questionin o i-dismiss ang complaint. Si Senador Bato ang unang nag-motion para i-dismiss na ang mga reklamo nitong Hunyo. Stand up everybody and debate on the floor.
Yan ang mangyayari. Magdidebatehan natin, wala namang problema yan. At dahil meron siyang sama ng loob sa ilang kapwa mambabatas, hindi na raw siya dadalo sa 4th SONA ng Pangulo. Personal choice niya raw ito. Alangan man pupunta ako doon na nakasimangot. Alangan naman, pangit, di ba? Alangan naman pupunta ako doon na pa-smile kahit na masama ang loob ko sa kanila. Ano pa? Kahit may issue sa impeachment, tumaas ang tiwala ng publiko sa Senado nitong Hunyo, ayon sa latest SWS survey. Sabi ni Villanueva, proof yan na may respeto pa rin ang taong bayan sa institusyon. We're very proud to be part of this institution despite the fact na there are two camps pulling each one of us to their favor, no? Yung narratives nila. So at the end of the day, we will just do our job. Nasa 66% din sa survey ang agree na dapat sagutin ni VP Sara ang lahat ng paratang laban sa kanya. Pero paalala ni Senador Ping Lacson, sa ligang batas at ebidensya ang dapat nagabay pagdating sa impeachment at hindi surveys. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Human ribs na kumpirmadong na-recover sa paggalugad sa Taal Lake. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa Elliptical Road sa Quezon City. Mabigat na ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light naman ang kabilang lane. Apat pang sako ang na-recover ngayon sa retrieval operations sa Taal Lake, kung saan itinapon umano ang mga nawawalang sabungero. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, nag-uulat live mula sa DOJ sa Maynila. Ano daw ang mga laman naman ng bagong nadiskubring sako, Joash? Corina, kinumpirma nga ni Justice Secretary Boying Remulla na mayroong mga labi ng mga tao na na-recover doon sa search and retrieval operations sa may Taal Lake kanina. Yung sako na na-recover, 4 daw ito, meron daw laman na human remains, yung 2, specifically human ribs daw ito. Samantalang yung 2 naman ay naglalaman ng buhangin na bilang pampabigat. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy, by alias Totoy. So may nahanap na tayo human remains ulit, this time in the specific area, in the quadrant, kasi ano yan dinivide by quadrant yan yung area. In the specific quadrant pointed out to us as a site where people were being disposed of. Ayon pa kay Secretary Remulla, guide o isa doon sa mga grupo ng bangkerong responsable sa disposisyon yung nagturo kung saang location makikita yung mga sako na ito. Maliban doon, hindi muna nagbigay ng iba pang detalye si Secretary Remulla. Inilahad din ni SOJ kanina na yung mga inexhume naman ng mga katawan kahapon sa Laurel, Batangas under DNA cross-matching na rin. Ayon kay Secretary Remulla, posibleng connected ito sa ibang kaso ng missing sabungeros dahil natagpuan umano itong palutang-lutang sa Taal Lake noong 2020. Yung isa raw, possibly isang buntis na babae na dinukot sa Lipa City nila Dondon Patidongan umano dahil na-recover na raw nila yung women's underwear na possibly mag-a-identify rito. Yung isang bangkay naman, na-identify raw yung suot na basketball uniform nung witness na kausap nila SOJ kahapon. Yung 3 kalansay na inexhume inilibing ng mga pulis noong 2020 sa isang sementeryo sa Laurel dahil wala umanong nag-claim sa mga katawan na ito. Pero ayon nga kay Remulla, lahat ng ito ay daraan pa sa forensic examination and verification.
Kasabay niyan, tinitingnan din yung anggulo na yung tatlong bangkay na ito ay parte ng sinasabi ng whistleblower na si Dondon Patidongan na nasa mahigit 100 tao talaga yung ipinadukot at ipinatapon sa Taal Lake. Aside from that, patuloy pa rin yung investigation sa possible links ng drug war dahil reportedly yung mga inexhume na katawan ay posibleng pinaslang ng rogue cops na sangkot sa drug war killings. Corina, may na-report din kanina na minor phreatic eruption sa may Taal Lake. Although sinabi ni SOJ Remulla na posibleng ihinto yung search and retrieval operations sakaling maging delikado talaga yung lagay doon sa may Taal Lake. Sinabi naman ng PHIVOLCS na normal daw ito. At since 2021 nagkakaroon ng phreatic eruption at yung talagang delikadong parte lang dahil nga naka-alert level 1 ay yung volcanic island. Corina. Well, pinag-uusapan nga namin baka kaya nagagalit ang Bulkang Taal kasi naglagay sila ng mga katawan dyan. Pero Joash, sinabi kanina na may halo na buto at identified na ito, buto ng mga hayop kasama ng buto ng maaaring tao. Tama ba? Corina, yung buto ng mga hayop ay yun yung sa mga past na na-recover. Itong kaninang na-recover dito sa search and retrieval operations ngayong araw, sinabi nga ni SOJ Remulla, ito daw very significant dahil ngayon daw identified na as human ribs talaga yung na-recover. So ito yung ngayon yung kanilang kino-cross-check at dadaan sa DNA verification nang sa gayon matrace kung ito nga nakita nga nilang human remains magmamatch doon sa DNA ng mga kaanak ng missing sabongeros. Corina. So humihingi tayo ng tulong sa bansang Japan para mapabilis itong DNA cross-matching. Pero meron na ba silang timeline kung mga kailan matatapos? Alam mo Corina, wala pa ring official timeline talaga itong DNA cross-matching na ito. Pati yung ibang proseso na hinihintay natin. Ang tanging sinabi lang sa atin ni SOJ Remulla at syempre nung forensics department nung PNP talagang magtatagal daw ito ng at least 1 week nga yung talagang pagko-cross-match pa lang ng DNA dahil nga maraming proseso itong pagdaraanan. Pero ayon sa mga otoridad, they will keep us updated naman sakaling magkaroon agad ng resulta itong forensics examination pati yung DNA cross-matching na ginagawa. Corina. Maraming salamat Joash Malimban reporting live mula sa DOJ sa Maynila. Naka-red alert na ang NDRRMC dahil sa bagyong Krising. Under red alert, lahat ng ahensya sa ilalim ng NDRRMC ay nakabantay 24/7 para bantayan ang epekto ng masamang panahon. Kasama riyan ang Pag-asa, DSWD, DOH, PNP at AFP. Inatasan na rin ang mga apektadong LGU na maging handa sa mga paglikas sakaling lumakas ang ulan at maging banta sa kaligtasan ang bagyo. Kanya-kanyang paghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na maapektuhan ng bagyong Krising. Ang ilang probinsya nagsuspindi na rin ng mga klase. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Nagsimula nang mag-preposition ng rescue teams at relief packs sa mga lugar na posibleng daanan ng bagyong Krising tulad ng Ilocos Region at Cagayan Valley. Ka-duty na po ang lahat sa atin, AFP, ang BFP, PCG, ang PNP, ang Pag-asa, DILG, DSWD, ang Department of Agriculture, DPWH, DepEd, NDOH ay naka-antabay na po sa ating NDRRM Operations Center. Inaalerto na rin po nito ang ating mga regional DRRM councils sa patuloy po na koordinasyon ng ating DRRM councils at all levels. Sa lalawigan ng Cagayan, naka-blue alert na ang mga ospital para sa posibleng maging epekto ng bagyo. Patuloy rin ang paghahanda ng provincial disaster officials sa lugar. Nagpatupad na rin ng liquor ban sa bayan ng Lalo. Sa Malabuyok, Cebu, ini-inspeksyon na ang mga tulay at ilog na posibleng maapektuhan ng ulan at pagbaha. Ganito rin ang sitwasyon sa Mabinay, Negros Oriental. Sa La Castellana, Negros Occidental, binaha na rin ang Espinos Bridge sa Barangay Kamandag dahil sa bahagyang pag-apaw ng ilog sa lugar. Masusiring binabantayan ngayon ang Tamburong Creek na may mga lahar deposit mula sa Canlaon Volcano. Ilang bayan at lalawigan sa Negros Island, Bicol Region, Mimaropa at Eastern Visayas ang nagsuspinde na ng klase dahil sa masamang panahon. Nanawagan naman ang DENR sa mga LGU sa Metro Manila
na paghandaan na rin ang magiging epekto ng malawakang pagbaha sa NCR. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na handa silang makipagtulungan sa MMDA at sa mga LGU sa pamamagitan ng isang science-based approach, gayon din ang mas maayos na solid waste management. Yan ay matapos ang naging pahayag ng MMDA na ang Dolomite Beach sa Manila Bay na sinimula noong Duterte administration ang isa sa mga naging dahilan ng malawakang pagbaha sa kabisera ng bansa. Kasabay rin ito ng paghahain ng resolusyon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na layong paimbestigahan sa Kamara ang Manila Bay Rehabilitation Project. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Alamin natin ang latest sa bagyong Krising mula sa ating weather anchor na si Paulo Del Rosario. Paulo, ano na ang lagay ng panahon? Salamat, Willard. Base sa huling track na inilabas ng Pag-asa kaninang alas 5 ng hapon, sa susunod na 24 oras ay mananatili pa rin dito sa silangang bahagi ng Luzon ang bagyong Krising at inaasahang lalakas pa ito bilang isang tropical storm. Bukas ng umaga na ito ay nasa silangan ng Tuguegarao. Bukas ng gabi, ito ay inaasahan magla-landfall sa mainland Cagayan at babaybayin nito ang Apayao at Ilocos Norte. Habang binabaybay ni Krising ang Northern Luzon, inaasahan na lalakas pa ito at magiging severe tropical storm pagsapit naman ng Sabado ng umaga. Pagdating ng Linggo ng umaga ay inaasahan makakatawid ito sa West Philippine Sea at nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, itinaas na ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, Cagayan, kasamang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, hilagang bahagi ng La Union, Pulilio Islands, Camarines Norte, hilagang bahagi ng Camarines Sur, at Catanduanes. Ibig sabihin po ng signal number 1 ay may mga residente sa nabanggit kong lugar ay naaasahan na makakaranas ng malalakas na hangin na aabot ng 60 kilometers per hour. Kaya maingat po sa posibleng pagkakalaglag ng mga sanga o maliliit na puno at maaring liparin na mga magagaang na bagay tulad ng yero, plastic, mga kahon at mga tarpaulin na nakasabit sa ilang kabahayan. At kapag lumakas pa ang bagyong Krising at umabot sa tropical storm category, posibleng magtaas ng signal number 2 dito sa Northern Luzon. Kung patuloy pa itong lumakas at maging severe tropical storm, posible rin po na tumaas ay itaas ng Pag-asa ang signal number 3. Bukod sa babala ng ulan at hangin, naglabas ang Pag-asa ng banta sa posibleng storm surge sa Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Itong storm surge o daluyong na tinatawag ay yung biglang pagtaas ng tubig dagat dahil sa malalakas na hangin na nagtutulak upang ito ay pumasok sa mga baybayin. Base sa lakas ng bagyong Krising ngayon, inaasahan na ang storm surge ay posibleng umabot ng 2 metro. Kasing taas po ito ng isang palapag na gusali. Kaya ngayon pa lang ay pinapayuhan na ang mga residente na nakatira sa mga coastal area sa hagupit ng bagyong Krising. Yan muna ang huling balita para sa lagay ng panahon. Mula sa Weather HQ, ako po si Paulo Del Rosario. Mag-ingat po tayong lahat at magandang gabi. Samantala, kinumpirma ng Korte Suprema na nakatanggap ng death threat ang ilang hukom ng Pasig City Regional Trial Court kahapon. Batay sa inilabas na screenshot ng SC, mayroon umanong mga gunman na nakapwesto sa labas ng Pasig RTC, dahilan para agad na magpadala ng SWAT team sa lugar. Hawak ng Pasig City RTC ang ilang high-profile cases tulad ng mga kaso ni na-dismissed Bamban Tarlac, Mayor Alice Guo at KOJC Leader Apollo Kibuloy. Iniimbestigahan na ng PNP at NBI ang naturang insidente. Arestado ang 4 na Chinese national dahil sa paglabag sa mga kondisyon ng kanilang working visa. Deportation ngayon ang haharapin nila. Ang detalye sa Agenda Report ni Andrea Salve.
Sa bisa ng mission order, inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration Intelligence Division ang Chinese national na ito. Siya ay kinilalang si Ke Tianya, 39 years old at lumalabas na may-ari ng isang construction firm sa Barangay Santo Domingo sa Minalin, Pampanga. Pero sa pagsisiyasat ng BI, nakabase sa Maynila ang kumpanyang nakasaad sa kanyang working visa, isang uri ng paglabag sa mga kondisyon ng kanyang pananatili sa bansa. Ang mga working visas po kasi ay company and location specific. Hindi dapat sila nagtatrabaho sa ibang lugar. Wala siyang masyadong pinaliwanag during the time of the arrest, pero nahuli po siya in flagrante or caught in the act po. Kasama niyang nahuli ang 3 pang Chinese national. Ito raw ay mga nagtatrabaho rin sa construction firm ni Ke, taliwas sa nakalagay sa kanilang working visas. Isa rito ang babae na kinilalang si Guo Yilan, 35 years old, 2 naman ang lalaki, ang 38 years old na si Wang Shuirong at si Chen Ligan na 47. Lahat sila ay mahaharap sa deportation at posible ring maisama sa blacklist ng BI. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Inulan ng batiko si Finance Chief Ralph Recto online dahil umano sa bagong tax sa mga bank deposit. Pero paglilinaw ng Finance Department, fake news ito. Git ng DOF, ang Capital Markets Efficiency Promotion Act o CIMEPA ay hindi nagpapataw ng bagong buwis. Ginawa lang nitong patas ang tax rate na dati ay pabor sa mga mayayaman. Sa lumang sistema, tax-exempt ang mga deposito na more than 5 years ang maturity period. Ang mga deposit na may maturity period na 3 to 5 years, may tax range na 5 to 12%. Sa ilalim ng CIMEPA, ginawang 20% ang tax rate sa kinitang interes, regardless of maturity period. Bold new look, yan ang dapat abangan sa major malls ng Ayala Land sa kanilang redevelopment within and outside Metro Manila. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. We are confident in the long-term potential of the retail sector in the country. Maglalaan ng 17.5 billion pesos ang Ayala Land para sa malawakang redevelopment ng kanilang mga pangunahing malls bilang bahagi ng kanilang wider strategy upang palakasin ang presensya sa retail sector. This is why the reinvention of Ayala Malls is a critical step forward, not only to enhance the retail experience, but to ensure that our developments remain relevant, resilient, and impactful for years to come. Matatandaang naglagay na ng 13 billion ang Ayala para sa modernisasyon ng Glorieta, Greenbelt, Trinoma at Ayala Center Cebu. Ngayon, inanunsyo ni Mariana Zobel de Ayala, SVP ng Ayala Land, na dadagdagan pa nila ng 4.5 billion pesos ang budget para sa redevelopment ng 4 pang malls. Nakatakda ang rollout nito mula ngayon hanggang 2028 at sa kabila ng tuloy-tuloy na construction work, matibay pa rin daw ang performance ng mga mall. We're already seeing very encouraging results. In the first quarter of this year, revenues grew 4% to 5.7 billion pesos, driven by stable occupancy and higher leasable space in One Ayala and Ayala Malls. Lumago ng 14% quarter-on-quarter ang flagship at premium malls na humatak by 11% sa overall retail growth sa buong bansa. Pinalalawak din ang operasyon ng Ayala Mall sa labas ng Kamaynilaan, kabilang ang mga mall sa Cebu, Bacolod, Iloilo at Cagayan de Oro. Sa Ayala Center Cebu, inaasahan ng bagong 18,000 square meter na leasable space at pagpasok ng upscale brands at bagong franchises. But Cebu's dining scene is ever evolving and we need to evolve to make sure we remain at the forefront. Bringing brands from Manila down there as well. Nakikita ni Zobel de Ayala na may malaking potensyal ang retail sa gitna ng mas stable na macroeconomic conditions. Nakaangkla rin sila sa mithiin ng administrasyon na makatawid sa upper middle income status sa lalong madaling panahon. We remain very optimistic about the future of retail and shopping in the Philippines, as we observe strong consumer fundamentals and a steadily growing and evolving middle class that continues to drive demand. Para kay Zobel de Ayala, mahalaga ang reinvention ng Ayala Malls para makasabay sa nagbabagong lifestyle ng mga Pilipino. To meet the changing needs
of our consumers and the communities that we're embedded in. As lifestyles shift and cities evolved, so too must the spaces that we serve them. Ayon kay Ayala Mall COO Paul Burkett, ang transformation ng malls ay hindi lang limitado sa facade. Kasama rito ang pagtatayo ng curated dining districts, nightlife spaces, global flagships at family-centered lifestyle hubs. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Spokespersons ng Malacanang at OVP nagsagutan. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina naman. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Green and go naman ang westbound lane. Parehas palaban ang kampo ni PBBM at VP Sara, pero sa gitna ng bangayan, bukas pa rin daw ang pintuan ng Pangulo para sa kanyang bise. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. Tila puksaan ng mga spokesperson ang sagutan ng Office of the President at Office of the Vice President. Keeping her out of the loop or not being able to provide funds for her projects and programs, not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Ayon sa Malacanang, walang pumipigil kay VP Sara para tumulong sa gobyerno. Welcome raw sa Pangulo ang anumang suggestion nito kung makakabuti naman para sa lahat. Hindi rin daw humaharang sa kahit anong paraan ng administrasyon sa budget requests ng OVP. Yun nga lang, hindi nito na-justify ang initial requested appropriation ng opisina na 2 billion pesos. Pero mula 733 million, itinaas ng Budget Department sa 903 million pesos ang budget ng OVP. May hirit din ang palasyo sa Duterte ally na presidential sister. Hinain kasi ni Senadora Amy ang PRRD Act na nagbabawal ng pagde-transfer ng isang Pilipino sa isang bansa na walang active treaty sa Pilipinas. Ang payo ni Castro, trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, ay hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. Less than 2 weeks before the President's fourth State of the Nation address, 2 na sa Duterte camp ang hindi dadalo. Si VP Sara at si Senator Bato de la Rosa na may personal daw na mga issue laban sa ibang opisyal ng Malacanang at Kongreso. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Uupo si Attorney Francis Saturnino Juan bilang bagong Energy Regulatory Commission Chairperson effective August 8. Siya ang papalit ni Attorney Mona Lisa Di Malanta na nagsumiti na ng kanyang irrevocable resignation. Dati na ring nagsilbi si Juan sa ahensya bilang Executive Director at General Counsel. On behalf of the Office of the President, I am pleased to announce the new appointments to the Energy Regulatory Commission, ERC, effective August 8, 2025. A seasoned energy expert,
Attorney Juan brings with him decades of experience in regulatory affairs, having previously served as Executive Director and General Counsel of the ERC, and currently as President of the Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Bagong ERC Commissioners naman, sina Amante Liberato at Paris Real, Deputy Executive Secretary for Finance and Administration ng Office of the President si Liberato, habang seasoned litigator and legal counsel si Real. Papalitan nila sina dating Commissioners Alexis Lugbatan at Catherine Maceda na natapos na sa kanilang termino. This special report is brought to you by Ilan pa sa sentro ng ikatlong sona ng Pangulo ang kuryente, digitalization at trabaho. Mula sa mga binitiwang pangako, ano na nga ba ang natupad at ano pa ang kailangang trabahuin? Narito ang part 2 ng Special Agenda Report ni Sujin Kim. Kasama sa mga binigyang diin ni PBBM sa kanyang 2024 SONA ang pagsulong ng sektor ng enerhiya. Mula sa pagpapalawak ng supply hanggang sa pag-amyenda ng mga lumang batas. As energy projects get completed and new investments pour into this sector, we expect our nation's power supply to increase. Ipinangako ng Pangulo ang pagtutulak sa Unified Philippine Grid na magdurugtong sa mga isla ng bansa sa isang buong transmission system. Hinikayat rin niya ang Kongreso na repasuhin at amyendahan ang EPIRA o Electric Power Industry Reform Act of 2001. Isang batas na nilayong buksan sa kompetisyon ang sektor ng enerhiya para mapababa ang presyo ng kuryente. Hinihiling ko sa Kongreso na pagtulungan na natin ito alang-alang sa kapakanan ng mga Pilipino. Pero sa kabila ng priority label nito sa LEDAC, nabigo ang 19th Congress na ipasa ang anumang EPIRA Amendment Bill bago ito mag-adjourn noong Hunyo. The promise of lower electricity cost brought about by the EPIRA. Nangyari po ba yun? Nung dumami ang small players, bumaba ba yung cost of power? Para sa ilang ekonomista gaya ni Sony Africa ng Ibon Foundation, mas malalim pa riyan ang problema. Hindi lang batas ang dapat baguhin kundi ang buong struktura ng sektor, kasabay ng mga hakbang para sa mas matibay na supply ng kuryente. Binigyang diin din ng administrasyon ang digital connectivity bilang sandigan ng makabagong ekonomiya. We are steadily progressing towards our targets in the medium term. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Together with our private sector partners, we will efficiently harness the concept of common towers to provide connectivity to Filipinos who are at the far end of the last mile. Ano na ba ang nangyari mula noon? Nitong January, binigyan ng go signal ang pagtayo ng 1,000 telecommunication towers sa buong bansa sa ilalim ng halos 8 billion peso initiative ng PhilTower. Lunsod man o liblib na bayan, layunin ng mga toring ito na palawakin ang saklaw ng internet at communication. Kasama ang mga economic hub tulad ng BGC, New Clark City at Morong Discovery Park sa pagtatayuan ng mga common tower. Kamusta naman ang rating ng mga stakeholders sa administrasyon pagdating sa digitalization? Sa akin naman 8 yan. Maganda naman ng progress ng administration, especially because they're really serious in funding itong mga free wifi sa mga hard to reach areas. It's an 8. What would make it a 10? Perhaps actually more investment from the government, more support from the government. So if he gave an 8, what would you do? Same. An 8. What would make it a 10? Basically, it's really hard to get a 10 because when you say 10, there's a confluence of many variables, including infrastructure rollout, which I think similar to if the budget of the ICT would be a measure, it's just the same as similar to past administrations. Ang hatol, may pag-usad, pero babala ng industriya. Kung walang mas malaking budget at suporta mula sa gobyerno,
maaaring manatiling out of reach ang digital equity para sa milyong-milyon. Matapos ang mga hakbang sa pagpapalawak ng koneksyon at internet sa buong bansa, ang mas malawak na tanong, paano naman ang kabuuang klima ng pagnenegosyo sa Pilipinas? Isang mahalagang panalo para sa Marcos administration ang pag-i-improve ng international reputation ng Pilipinas. Tinanggal ng European Commission ang bansa sa listahan ng mga high-risk countries para sa money laundering at financial crimes. Ang basihan ng EU, ang iniusad ng Pilipinas pagdating sa legal at regulatory standards. Pero habang pinaigting ng pamahalaan ang kampanya para sa mas business-friendly na ekonomiya, ang susunod na tanong, nagbubunga ba ito ng trabaho? A substantial number of investment pledges have already commenced operations, with many more at various stages of development. Sa bilang natin, bukod sa malalaking kita para sa bansa, makakalikha ang mga ito ng mahigit 200,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Fast forward to today, ayon sa pinakahuling datos, nangyari naman. Kinumpirma ng Board of Investments na mahigit 200,000 trabaho na ang nalikha sa unang kalahati ng 2025. Ayon din sa Philippine Statistics Authority, nasa 50.29 milyon na Pilipino ang may trabaho noong Mayo. Mas mataas kumpara sa Abril at Mayo nung nakaraang taon. Pero nananatiling matindi ang suliranin sa underemployment. Unfortunately, hindi lahat as full-time employment. Kaya substantial din ang pagtaas year on year yung ating underemployment rate. Inaprubahan din ng Regional Wage Board ang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod para sa mga private workers sa NCR. Pero hindi pa rin daw ito makatarungan para sa mga grupo ng mga manggagawa. They haven't done anything that would substantially help the workers the past 3 years. In fact, the 19th Congress has never done any law that actually helps the working class. Sa likod ng headline na record high employment ay may mas malalim na katotohanan. Maraming mga Pilipino ang may trabaho, pero ang makabubuhay na sahod ay nananatiling out of reach. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. This special report was brought to you by Mga scam sa illegal na e-wallets, dumarami na rin. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong rainy Thursday. Sa EDSA White Lanes, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bukod sa illegal gambling sites, iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang pagdami ng mga scam sa mga e-wallet. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban. Bukod sa illegal online gambling sites, may isa pa ngayong issue na under close watch ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ang tumataas na bilang ng scam sa illegal online payment gateways. Ito yung mga site na nag-o-offer ng online financial services tulad ng e-wallets, pero hindi sila regulated at licensed ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Illegal sila dahil they are not within the purview or they are not given the authority or licenses by the Bangko Sentral ng Pilipinas. So, kaya sila naging illegal, they offer financial services without the benefits of these licenses po. Kabilang sa ilang financial services na ito ay ang pagkakaroon ng digital wallet kung saan pwede ka magtago ng iyong pera.
at ang pag-a-avail ng online lending or online investments. Ayon sa CICC, madalas na target ng illegal online payment platforms na ito ang mga desperado at hikahos sa buhay. Kasi minsan, pag halimbawa, dahil mas mababa yung interest nila at naiinganyo nila yung mga kababayan natin dahil mas madali yung proseso sa kanila, doon nagkakaroon ng problema. Pero sa pagmamonitor naman natin, hindi pa naman sila ganun kalaki at saka yung presence nila dito sa ating bansa, hindi pa naman doon kalakas yung presence nila. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng isang dokumento na naglalaman ng impormasyon sa ilang illegal online gambling sites at ang payment gateways na kanilang ginagamit. Sa aming pagsusuri, karamihan sa mga ito, illegal, tulad na lamang ng WizPay, MyPay Incorporated at MomicGo. Nakakita rin ang news team ng ilang post sa social media na nawalan ng money deposit dahil sa payment gateways na ito. Ayon sa CICC, ito raw ang ginagamit ng illegal online gambling sites dahil mas mahirap matrace ang money trail dahil hindi sakop ng BSP regulation. Yung mga illegal payment gateways na to are also the platforms para naman doon sa mga illegal gambling sites natin. Kasi hindi sila pinapayagan ng mga legitimate na payment gateways. Base rin sa listahan na nakuha ng Billionaire News Channel, may legitimate payment gateways na involved din sa illegal online gambling sites. Pero ayon sa CICC, karamihan sa mga ito, inurong na ang kanilang services at handa raw tumulong sa investigasyon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ilang prominenteng pangalan na ang lumulutang para maging House Majority Leader sa pagbubukas ng 20th Congress. Sino-sino nga ba sila? Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante Radio. Si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na ba ang magiging Majority Leader sa 20th Congress? Kung kwalipikasyon ang titignan, sinabi nila Union Representative Paulo Ortega na walang duda na kwalipikado ang anak ng Pangulo. Si Congressman Sandro Marcos ang Senior Deputy Majority Leader sa katatapos na 19th Congress. Pero ang magdedesisyon daw dito ay ang maihahalal na mga lider ng Kongreso. He's very much qualified pero titignan po natin, mahirap naman po na magbato ng mga pangalan na tingin natin kasi alam nyo naman po sa majority sa House of Representatives, marami pong magagaling at marami pong qualified na kasi kahit anong position, syempre, at the end of the day, position sa ka-title po yan, syempre yung resulta ang titignan natin saka kung paano magtrabaho. Lumutang din ang pangalan ni Quezon Province Representative J.J. Suarez na napipisil na maging majority leader kung tatanggi ang presidential son. Nakakakita naman si Ortega ng stability dahil tapos na ang laban sa pagka-speaker at maging sa minority leader. With regards to sa pagkamada po sa leadership saka sa roles ng 20th Congress, syempre hindi pa po tayo privy dyan. Aantayin po natin kung sino po yung mga cast of characters saka yung mga upo po, yung mga magiging next batch po ng House leaders. Pero sabi nyo nga, yan na po yung affirmation ng support sa ating mga key leaders sa key position sa House. So maganda rin po siguro na abangan na rin natin sa pag-uumpisa po ng 20th Congress. Matatandaan na 283 sa 317 kongresista ng 20th Congress ang lumagda sa Manifesto of Support para manatiling Speaker si late Representative Martin Romualdez. Nakakuha naman ng suporta ang kinatawan ng 4-piece party list na si Marcelino Libanan para manatiling minority leader. Para sa Agenda, Mavic Trinidad, Abante Radio. Mahalaga ang kaalaman sa basic life support tulad ng CPR. Pero paano nga ba ito ginagawa? Alamin natin sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Kilala ang RA 10871 o ang Life Support Training in Schools Act bilang Samboy Lim Law. Isinulong ito ng dating congressman and coach Yang Guiao dahil sa nangyari sa sikat na basketballista na si Samboy Lim. Bilang paalala na dapat nalalapatan kaagad ng cardiopulmonary resuscitation o CPR ang isang inaatake sa puso para maagapan, mabuhay o hindi magkaroon ng long-term disabilities. Nakasaad sa batas na ito
na isasama sa curriculum ng high school students ang CPR dahil dito sa Pilipinas mahina ang emergency response kaya mababa ang rate ng survival, lalo na sa cardiac arrest. Nabuhay man ang tinaguriang Skywalker ng PBA mula 2013 hanggang 2023, siya ay nasa vegetative state. Sabi ng mga eksperto, kung nalapatan lang ng CPR si Samboy, naiwasan sana ang kanyang sinapit. Maganda sana as soon as possible na hindi mawala ng circulation yung brain because when the heart stops pumping, the brain is deprived of blood and more importantly, oxygen. Ngayon sa pag-aaral 7 minutes beyond that nang walang oxygen ang dugo, walang blood circulation in the brain, there's permanent damage to the brain. So the longer that the brain gets hungry, lalong maraming damage. Sa pamamagitan ng Proclamation No. 511, itinalaga ang July 17 bilang National CPR Day. At ngayong araw, nagtipon ang may 400 health workers mula sa iba't ibang syudad ng NCR na tuturuan ng mga eksperto mula sa Philippine Heart Association, Philippine Red Cross, Philippine College of Emergency Medicine at DOH ng tamang paraan ng pagsasagawa ng CPR. If yung biktima o yung tao nakita mong hindi humihinga, siyempre magbibilang ka ng konti, kung wari 10 segundo humihinga yan, definitely kailangan na talaga niya ng CPR. Okay? O yung nire-recommenda din namin, kahit yung naghihingalo, yung gasping, that's already an indication na pwede ka na mag-CPR. Kasi kapag ganun, pwede nating isipin, kapag gasping isang tao, yung cardiac function niya, pawala na rin yun. Sa mga non-trained individuals, pwedeng chest compressions lang na mabilisan. Mga sa 1 segundo, makapagbigay ka ng 2 pumps. So gagawin mo ng 2 minutes. So kunwari, in a minute, ang prescribed namin ay 100 pumps to 120. Huwag naman sobrang bilis. Dapat 100 to 120. Gawin mo yan ng 2 minutes. So sa loob ng 2 minutes, around 200 to 240 pumps. Ang mga hakbang sa pagsagip: S. Survey the scene, assess the situation. A. Assess the victim. G. Get help, call 911. I. Initiate compressions. P. Place the automated external defibrillator o AED pad if available. 7 na taon na ang lumipas pero ayon sa Philippine Heart Association, tila hindi binigyang pansin ng DepEd ang Samboy Limlo dahil magpasa hanggang ngayon, hindi pa naituturo sa high school ang CPR. Kaya muli silang nananawagan na i-prioritize na ito dahil ang pagkatuto ng life support ay panghabang buhay na kaalaman na maaring makasagip ng buhay. Pwedeng ito ay yung kaibigan, kaklase o mahal sa buhay. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Music is her first love and will forever be. Nilinaw ni American pop star Ariana Grande na hindi niya iiwan ang music industry. This is because of mga chismis na magquiquit daw siya sa music dahil sa super successful na pagganap niya bilang si Glinda or Galinda sa Wicked. Sa social media post, sinabi pa ni Ariana na may plano siyang kumanta ulit para sa fans next year pero hindi pa sure kung concert tour na ito. Noong March 2024 pa, nung inirelease ni Ariana ang kanyang huling studio album na Eternal Sunshine. Bukod sa new music, yung mga fans niya, the Arianators, are waiting and excited for Wicked 2 coming to cinemas this November 21. And speaking of new music, tila may bagong aabangan din ang popsters mula kay Sara Geronimo. Nag-post ang kanyang G Music label ng teaser photo na may nakasulat na idilat ang mata. And that's not all. Ayon sa Viva Records, Sara currently has 11 albums simultaneously in the top 200 of iTunes Philippines albums chart. You know, just pop star royalty things. People's champ Manny Pacquiao, aminadong hindi magiging madali ang comeback fight this weekend. Susunod yan sa Agenda.
Traffic check ulit ngayong Thursday rush hour sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pinatatanggalan ng lisensya ng isang dating kongresista ang 2 doktor ng Philippine Health Center. Sangkot daw kasi sila sa multi-level marketing scheme ng isang pharmaceutical company na unang nabulgar sa Senado noong nakaraang taon. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Pinaiimbestigahan at pinatatanggalan pa ng lisensya ni former Congressman Erin Tañada ang 2 doktor mula sa Philippine Heart Center na sangkot umano sa multi-level marketing scheme ng Belkens Pharma Incorporated. Imbis daw kasi na maging profesional, ginawa raw nitong negosyo ang pinanumpaang tungkulin. Karamihan daw kasi sa nireresetang mga gamot ni Dr. Luis Raymond Go ay mga produkto ng Belkens, kumpanya kung saan nagsisilbi rin siyang Chief Executive Officer. Kasama rin sa complaint na inihain ni Tañada sa Professional Regulation Commission si Dr. Vianli Berwin Flores dahil naman sa unethical prescriptions. Clearly, may conflict of interest dyan. So kailangan tignan ng PRC kung ito ay dapat hintuan o payagan ba o maparusahan. Dapat may action ng PRC. Nanawagan din si Tañada sa Kongreso na magpasa ng batas na magbabawal sa conflict of interest sa mga doktor na gaya ni Go at Flores na may negosyo sa pharmaceutical industry. Kung hindi, mga doktor would be always issuing prescriptions to if they own a pharmaceutical, to their own pharmaceutical companies. Ang tinitingnan ng mga pasyente, baka ito lang yung gamot na pwedeng gumaling ako, no? Dapat hindi ganun ang pag-iisip ng ating pasyente. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na makuha ang panig ng mga doktor. Pero una nang itinanggi ni Belkens CEO Dr. Luis Raymond Go sa Senate hearing noong nakaraang taon na sangkot sila sa multi-level marketing scheme. Incentives gaya ng mga clinic equipment at overseas trips lang daw para sa medical studies ang kanilang ibinibigay sa mga doktor. Ito ay para raw isama ang brand sa kanilang generic prescriptions. Wala raw cash o anumang luxurious items at sumusunod daw ang kumpanya sa batas. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Umani ng samot-saring reaksyon ang inihaing Parents Welfare Act ni Senator Ping Lacson. Sa ilalim kasi ng panukala, obligadong sustentuhan ng anak ang kanilang mga magulang. Yan ang agenda report ni Hannah T. Noon pa man kilala ang mga Pilipino sa malapit na ugnayan sa pamilya. But despite this tradition, meron pa rin mga nakakatandang iniwan ng anak, nagkasakit at wala ng capacity para buhayin ang sarili. Sabi ni Senator Ping Lacson, panahon ng paigtingin ang filial responsibility. Kaya naghain siya ng Senate Bill 396 o ang Parents Welfare Act of 2025. Dito pwedeng maghain ng magulang ng petisyon sa korte kung sila ay iniwan o hindi sinusuportahan ng mga anak. Dapat sila ay sickly, senior citizens o permanently incapacitated at hindi kayang mabuhay mag-isa. Kung mapatunayang may financial capacity ang anak, pwedeng maglabas ng support order ang korte para pumilit sa kanyang magbigay suporta. Kung sa loob ng 3 months hindi sila susunod sa order, pwedeng makulong ng 1 to 6 months at multahan ng 100,000 pesos. At kung may anak na inatasang mag-alaga ng magulang pero iniwan ito, pwedeng makulong ng 6 to 10 years at multahan ng 300,000 pesos. Pero paglilinaw ni Lacson, hindi pasa ng anak ang lahat. Kung wala naman silang financial capacity, hindi sila papanagutin. Exempted din ang mga magulang na ng abuso, ng abandona o nagpakita ng pagpapabaya sa anak. Nilinaw ni Lacson na hindi ito pagsasali ng responsibilidad mula gobyerno patungo sa mga anak. Isa itong shared responsibility sa mga may edad. Kaya may provision din sa bill para sa pagtatayo ng old age homes sa bawat province at highly urbanized city na kayang tumanggap ng hindi bababa sa 50 mga magulang. Si Marlino, isang working student at nagmo-model part-time. Kasama lang niya sa bahay ang kanyang ama pero nagpapadala siya ng pera sa mga lolo't lola sa Nueva Ecija. Kung mumultahan din naman po nila, bakit hindi na lang nila gamitin yun as pantulong nga sa parents? Yung multa na yun, saan mapupunta yun sa government din, di ba?
Sa panig naman ng senior citizens, iba ang pananaw ni Nanay Imelda. Bago natin siya nakapanayam, dumulog siya sa Senado para humingi ng financial assistance sa kabila ng 5 anak na karamihan umaasa pa rin sa kanya. Napaiyak siya nang ibahaging hindi pinalad ng mga anak niyang makapaghanap ng stable jobs. Nalulungkot kasi ako sa kalagayan ko. Kung widow, I'm a widow and ako lang ang sole breadwinner with 5 children. I mean, with 4 kasi yung isa may trabaho. So, my age should be resting na rin sana. Sa kabila nito, tutol siya sa panukala dahil depende pa rin naman daw sa mga anak kung willing silang mag-provide sa mga katulad niyang magulang. Bukod kina Nanay Imelda at Marlino, umani ng samut-saring reaksyon online ng panukala ni Lacson. Kaya ang tanong na ngayon, papasa kaya ang bill na ito sa gitna ng halong opinyon tungkol sa responsibility ng mga anak? Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Handang-handa na si People's Champ at dating Senador Manny Pacquiao na muling itaas ang bandera ng Pilipinas sa boxing ring. Pero aminado rin siyang hindi magiging madali ang kanyang comeback fight this weekend. Yan ang agenda report ng ating America correspondent Steve Angeles. After 4 years, Manny the Pac-Man Pacquiao fever is back in Las Vegas. In 4 days, the 46-year-old Manny Pacquiao, popularly known as the People's Champ, will be back in the ring to make another history. Naka-face-off niya para sa pre-fight press conference Wednesday afternoon Las Vegas time ang 30-year-old WBC welterweight champion, Mexican-American Mario El Azteca Barrios. The fight is scheduled this Saturday. I always leave it to God what's his plan for my life, because what I'm doing right now, like, you know, I want to help people, I want to inspire people and make a legacy that can we leave behind that legacy that can inspire other generations. But the fight is not just about Pacquiao, because the 8th Division World Champion included 2020 Olympic bronze medalist Yumir Marshall and former featherweight champion Mark Magsaysay for a chance to shine on the undercard. It's good for them, like it's good for the Filipino boxers to have the opportunity to show their talents in the world, not only in United States but all over the world. So that's good opportunity for the Filipino boxers. Barrios holds a 29-win, 2-loss, and 1-draw record. He believes he is ready to take on the Hall of Famer, whose boxing career began the same year Barrios was born. May revelation din si Barrios sa Bilyonaryo News Channel, win or lose after the fight. I've met a lot of Filipino fans. Like every interaction I've had, you know, they've been very high energy, but very respectful. And I plan on taking a trip to the Philippines after this fight. But wait, there's more. Depende sa outcome ng fight, the long-awaited rematch with Floyd Mayweather may finally come true. I don't have that in my mind right now because my focus on Saturday. I always say one at a time. Let's talk about it after the fight, and let me focus this coming fight, because this is not an easy opponent. Like, he's a champion. He's taller than me, so I have to be ready 100% mentally, 100% physically, and 100% of course, like the way I pray. Starting today hanggang the fight day on Saturday, light workout at the Saldao ang routine ng People's Champ. Kahit ano nangyari this weekend between Manny Pacquiao and Mario Barrios, ang mundo ng boxing nag-e-enjoy and sinesavor lang ang return of an all-time great. Para sa agenda, Steve Angeles for Bilyonaryo News Channel, Las Vegas. Naka-bounce back ang San Miguel Beermen sa final series ng PBA Philippine Cup. Aminado naman ang TNT Tropang 5G na may pagkukulang sila sa Game 2 ng serye. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez na Abante Radyo. Itinabla ng San Miguel Beermen ang serye sa 1-1 matapos ang matikas na 98-92 na panalo kontra TNT Tropang 5G sa Game 2 ng PBA Philippine Cup Finals nitong Miyerkules ng gabi. We were outworked. They wanted the game more than we did, and we lost in the effort department. That's the whole story. Hindi rin daw nakatulong sa Tropang 5G ang pagkaka-injure ni TNT big man Poy Eram habang patuloy na naka-sideline si Jason Castro dahil sa patellar tendon tear.
Sa Game 2, umabot din sa 17 turnovers at 22 offensive rebounds ang ibinigay ng TNT na naging susi ng SMB sa panalo. I think siguro laro lang namin yung laro namin. At the same time, less turnover and offensive rebound. Sa panig naman ng Beermen, tila nagsilbing motibasyon ang kontrobersyal na Game 1 loss matapos inalify ang game-winning dunk ni Mo Tautua dahil sa umano'y basket interference. Magtutos muli ang dalawang powerhouse team sa Game 3 sa Biyernes sa Smart Araneta Coliseum. Para sa Agenda, Sus Valdez, Abante Radio. The Queen is in Baguio. Ibinahagi ni 2022 Miss Universe Arbany Gabriel ang kanyang enchanting pictorial as she explores the city of pines. In her recent IG post, angat na angat ang beauty ng Phil-Am Queen with her yellow dress habang nasa forestry area ng Camp John Hay. Naka-add pa sa drama ang misty and foggy effect ng Baguio. Sabi ni Arbany sa caption, just discovered the most mythical place in the Philippines. Some sad news, pumanaw na ang American singer na si Connie Francis sa edad na 87. Francis was the original singer of the 1960s hit Pretty Little Baby. The sad news was confirmed by his friend and copyright manager Ron Roberts. Nitong taon muling sumikat ang hit ni Francis na Pretty Little Baby matapos maging trending ang kanyang awitin sa TikTok. Now on to the lighter side of things. Habang naka-time off si megastar Sharon Cuneta sa showbiz, may bago siyang hobby/negosyo. And no guys, hindi to Tupperware pang Sharon yun ng food. Ito ay ang paggawa ng scented candles. Sa Instagram post, ipinakita niya ang buong proseso mula sa pagtunaw hanggang sa pagbalot ng mga kandila. Gawa sa coconut soy wax ang tinawag na the Megastar Candle. Available na ito for pre-orders. And that's it from my end. I'm Mami Tuzon, Karina, Pinky, and Willard. Ano guys, mag-order na ba tayo ng candle? Or pagawa kaya tayo ng Billionario Scented Candle? Billionario Scented Candle? Wow. Why not? Ano kayang amoy nun? Amoy mayaman. Kailangan. Ha? Amoy kurina. Amoy mayaman. Excuse me. You prepare to be disappointed. Ano ba yung amoy mayaman? Hindi, bukas may interview ko si Kenneth Yang. So, amoy-amoyin ko. Oh, okay. Medyo sisip. Amoy burger. Oo, amoy burger. Oo nga, sa McDonald's kami eh. Hindi, you know, I think Sharon Cuneta would be a good interview, subject for you. Pwede. Oo, una, ang pinaka-importante, paano siya nagpapayat. Galing. Hindi ba? Oo. Paano siya nagpapayat. And then sporting her short hair. Correct. Diba? The Sharon we she looks know. really, really good. Oo. Pero alam niyo yung pa-Sharon. Alam mo, recently ko na lang yan nalaman ang ibig sabihin na mahilig mag-Sharon tong si Willard. Aminin ko. Ha? Aminin mo. Nakita na kita eh. Nakita na kita. Kaya, may Tupperware pandala. Oo, may Tupperware kang bit-bit parati sa kotse. Grabe. Oo. Parang kahapon sa pizza. Correct. Oo. Pero sayang naman talaga yung pagkain. Diba? Ay, mahilig ako dyan. Hindi ako nahihiya sa ganyan. Ako din na magpa-Sharon. Yes, correct. Lalo na kung if you're used to living alone, like me, I lived alone for a long time in a condo, talagang aabutin ng linggo yung pagkain doon. Hanggang hindi pa inaamag, pwede pa. Basta huwag sayangin ang pagkain. Yes, siya oo po naman. Sharon yan din ako eh. Sharon yan ka rin dahil doon. Correct. Bagay. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Napansin nyo na ba kung ano ang bago sa amin araw-araw? Ayan, basta pumunta lang kayo sa website at sagutin po ninyo ang tanong na yan. Mananalo kayo ng... Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.